Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napapansin ko lang, Ella, pasimula ng kanyang ina ng gabing iyon. Parati kayong magkasama ni Ramon. Kayo ba'y magnobyo na? Tanong nito. Namula ang kanyang pisngi. Hindi po, inay, tugon niya. Napangiti ito. Pero may gusto ka ba sa kanya? Lalo na siyang namula. Wala po, inay, kailan niya. Magkaibigan lang po kami. Asos ako'y mahusay kumilatis sa ganyan, anak, tila nanunudyo pang sabi nito at nabigla siya. Sa tono nito ay para pang inuudyukan siyang makipagrelasyon na. Inay, sambit niya. Sa akin na may walang problema iyon, Ella. Kung gusto mo si Ramon, ayos lang iyon sa akin. Basta magtapos ka muna ng pag-aaral. Graduating ka na sa high school. Isa pa ay may tiwala ako sa batang iyon, saka sayo. Kulang na lamang ay maglulundag siya sa saya sa tinura nito. Sa loob ng nakalipas na mga taon ay walang kupas ang panliligaw ni Ramon, kahit pa nga hindi naman siya nito pinipilit na sagutin na niya ito. Kontento na ito sa pagsundo sa kanya araw-araw sa paaralan. 17 na ito ngayon. Siya naman ay magki-15 anyos na. Maaga kasi siyang nag-aral kaya nasa ika-4 na taon na siya sa high school. 2 semestre lamang itong nagkolehiyo at tumigil din sapagkat masyado raw mahal ang mag-aral ng kolehiyo. Ngunit sa kasalukuyan ay tumutulong ito sa ama nito sa pagkakarpintero at pangingisda. Masipag ito at dahil doon ay lalo nang nahulog ang loob niya rito. Talaga po, inay? Oo naman, anak. Salamat po. Umiti lamang ito sa kanya. Ibig mong sabihin sasagutin mo na si Ramon, nanlalaki ang mga matang tanong ni Gracia sa kanya. Ibinalita na niya kaagad dito ang planong pagsagot sa kanyang manliligaw. Oo. Masayang-masaya ako, Gracia, bulalas niya. Natahimik ito. May problema ba, Gracia? Nagtatakang tanong niya. Wala naman. Sige, mauna na ako sayo. Hindi na ako sasabay sa inyo ni Ramon. Inuutusan pa nga pala ako ni Itay. Sige, balitaan mo na lang ako bukas, anitong tumayo at lumayo na sa kanya. Gracia, tawag niya rito ngunit tila bingi itong lalo pang binilisan ang paglalakad. Nagtataka man ay inignora na lamang niya ito. Naisip niya na baka nga mahalaga ang iniutos dito ng ama nito. Kabadong hinintay na lamang niyang dumating si Ramon. Hindi naman nagtagal at natanawan na niya ito. Bahagya pang basa ang buhok nito, tanda na bago itong paligo. Nakangiti ito sa kanya habang may bitbit na plastic bag ang isang kamay. Magandang hapon, Ella, nakangiting bati pa nito. Galing kami ng tatay sa kabilang bayan. Binilhan kita ng lomi. Di ba, paborito mo to? Ipinakita pa nito sa kanya ang plasticware na mailamang lomi. Wow! Masarap yan, Ramon. Tuwang-tuwa na siya sa ganoon. Nagdala na rin ako ng kutsara sa kasyempre pa, inumin. Itinaas pa nito ang boteng mailamang tubig. Halika, doon tayo sa silong. Hinawakan pa nito ang kamay niya at sabay silang nagtungo sa ilalim ng puno ng mangga. Pinagsaluhan nila roon ang lomi. Kinakabahan siya na hindi niya maunawaan. Paano nga ba niya sasabihin dito na mahal din niya ito? Paano niya ito sasagutin? O bakit parang namumutla ka yata? May problema ba? Tanong nito nang mapansing na ilang siya. Wala naman, Ramon. Masarap itong lomi. Ngumiti siya. Ngumiti lang din ito sa kapinisil ang baba niya. Sabi ng tatay, baka raw next semester makapasok na ako ulit, pagbabalita nito. E di maganda. Natuwa naman siya. Oo, pero matagal pa naman iyon. May 3 buwan pa ako para makapag-ipon pa ng mas malaki. Sana lang magtuloy-tuloy na. Pampa-enroll ko iyong ipon namin ni tatay. Tingin ko, makakadalawang semester ulit ako. Kapag kinapos, hinto ulit. Pero ayos lang. Paunti-unti muna. Makakatapos ka, Ramon. Sigurado ako, Anya.
Muli itong humiti sa kamuling pinisil ang baba niya. Halika, ihahatid na kita, anito nang matapos na silang kumain. Tumango lamang siya. Alumpihit siya habang naglalakad sila pa uwi. Ano ba talaga ang problema, Ella? Natatawang tanong nito. Namula ang kanyang pisngi. Wala. Hindi ako naniniwala. Ano nga iyon? Nakagat niya ang ibabang labi. Ramon, huwag muna tayong umuwi. Sabay na tumaas ang magkabilang kilay nito, mukhang nabigla sa sinabi niya. Noon lamang kasi siya nagyaya ng ganoon. Kalimitan na ito ang nagyayaya sa kanya. Sige, saan mo gustong pumunta? Tanong nito pagkuan. Sa batuhan muna tayo. Ang tinutukoy niya ay ang dulong parte ng isla. Panay naglalakihang bato ang naroon at walang mga bahayan doon. Sa batuhan, nangunot ang noo nito, sige. Nagtungo na sila sa batuhan at pumwesto sa paborito nilang makinis na bato. Iyon ang pinakamataas doon. Siguro, nagtampo ka sa nanay mo kaya ayaw mo pang umuwi, hula nito. Hindi Hindi na ito umimik, tila nakikiramdam. Dinig niya ang sasal ng kanyang dibdib at nangangamba siya na baka marinig na nito iyon. Hindi niya malaman kung paano magsisimula. Kay tagal nilang walang kibuan. Iyon na yata ang pinakamatagal na sandali sa kanyang buhay. Hanggang sa huli ay nagpasya siyang saka na lamang sasagutin si Ramon. Halika na, Ramon. Uwi na tayo. Kumunot ang noo nito. Kung may sasabihin ka sa akin, ngayon mo na sabihin. Wala akong sasabihin, kailan niya. Si Manuelito Nagtagis ang mga bagang nito. Sinasabi ko na nga ba Napapansin ko ang mga tingin niya sa iyo Nanliligaw sa iyo iyong lalaking yon Sinagot mo na ba siya? Ramon, ano na pinagsasasabi mo riyan? Hindi nanliligaw sa akin si Manuelito. Kaklase niya ang pinag-uusapan nila. Napakamot ito sa ulo. Talaga? Oo naman, no. Saka kahit naligawan pa niya ako, hindi ko siya sasagutin dahil ikaw ang sasagutin ko. Dapat nga sasagutin na kita ngayon Kaya lang, natigilan siya at nag-init ang magkabilang pisngi. Napayo ko siya. Itinaas nito ang kanyang mukha. Nagniningning ang mga mata nito. Sasagutin mo na ako ngayon? Kaya lang hindi ko alam kung paano, nasabi niya. Oh Ella. Niyakap siya nito ng mahigpit. Makalipas ang ilang sandali ay hinawakan nito ang magkabila niyang balikat. Talaga? Kasintahan na kita ngayon? Mahal mo rin ako? Pumayag na ba ang nanay at tatay mo, magkakasunod nitong tanong? Tango lamang siya ng tango. Gusto kong marinig, Ella. Pakiusap. Mahal din kita. Niyakap siya nitong muli. Mahal na mahal kita, Ella. Tumayo ito at ganoon na lamang ang pagkagilalas niya nang itaas nito ang magkabilang kamay sa ere at humiyaw. Yes. Mahal ako ni Ella. Mahal ni Ella de Leon si Ramon Joaquin. Yes. Mahal din niya ako. Mahal din niya ako. Yes. Ako ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa, lahad nito sa langit. Ramon, ano ka ba? Natatawang saway niya rito. Lumuhod ito sa harap niya, ginagap ang palad niya. Masayang masaya ako, Ella. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Tandaan mo ang petsa, Marso 18. Maaalala ko ito habang nabubuhay ako, pangako iyan, Ella. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may luhang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Marahil ay dahil sa sobrang kaligayahan niya. Ella, pwede ba kitang halikan? Kahit sa pisngi lang. Tumango siya. Hinagkan siya nito sa kanyang pisngi. Marso 18, sambit ni Ella. Bahagya pa siyang napangiti. Nang tingnan niya ang mansanas ay natagpuan niyang bahagya ng nagkulay brown iyon. Napailing siya. Nang damhin niya ang kanyang pisngi ay nabigla pa siya nang matuklasang basa pala iyon ng luha. Mapait siyang napangiti. Kay bilis lumipas ng panahon. Parang kailan lang. Sino ang makapagsasabing ang mga masasayang araw na iyon ay natapos na at nauwi lamang sa kanyang matinding pagdurusa? Ang magandang samahan nila ni Ramon, kapag binabalikan niya sa isip ay buhay na buhay, makulay at batid niya na kahit kailan ay hindi pa kukupasin ng panahon. Kahit pa nga nag-iba na ito. Ibang-iba na. Saan na nga ba napunta ang mga bata nilang pangarap? Saan na ba sila dinala ng kanya-kanya nilang buhay? Bakit tila kay daling nabura ni Ramon ang lahat ng mga alaala nila? Pero lalaban siya.
Nais niyang maibalik ang dati sapagkat hindi pa rin nagbabago ang nadarama niya para dito mahal na mahal pa rin niya ito. Pagkatapos niyon ay umakyat na siya sa kanyang kwarto at nahiga. Gaya ng araw-araw na ginagawa ni Ella ay namintana siya at pinanood ang sikat ng araw. Miss na niya ang isla ng Patrial. Miss na niya ang masasayang araw nila ni Ramon. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang mga iyon. Naligo siya, nagbihis at saka bumaba. Maaga pa. Tiyak na tulog pa si Ramon sa kwarto nito. Silid nito. Napailing siya. Mag-asawa sila ngunit kanya-kanya sila ng kwarto sa malaking bahay na iyon. Nagluto na siya pagkatapos ay naghain. Pagbaba nito ay maayos na ang hapagkainan. Ni hindi siya nito pinansin. Dumiretso ito ng upo sa kabisera at tinunghayan ang dyaryo na tila ba wala siya roon. Dapat ay sanay na siya sa malamig nitong pagtrato sa kanya, ngunit sinong tao ba ang masasanay sa ganoon? Pinilit niyang magbukas ng mapag-uusapan. Kumusta naman ang opisina? Walang problema. Ni hindi nito ibinaba ang dyaryong binabasa. May meeting ka ba ngayon? Anong oras ka makakauwi? Basta wag mo na akong hintayin. O kumain ka na. Sinalinan niya ng itlog ang plato nito. Hindi na. Nagkakape lang naman ako sa umaga. Magmula bukas, mas maganda pa sigurong kaunting pagkain na lang ang iluto mo. Iyong para sa iyo na lang. Hindi rin naman ako rito maghahapunan, kaya mas maganda pang ganoon na rin ang maging sistema sa gabi. Tumingin lamang siya rito. Bakit wala siyang mabasang emosyon sa mukha nito? Pakiramdam niya ay isa lamang siyang tauhan sa bahay na iyon. Nagsimula uli siyang magsalita. So, hindi. Nagbabasa ako ng dyaryo ko kung okay lang sa'yo. Nakagat niya ang ibabang labi. Saglit niyang naisip na sampalin ito dahil sa pagsigaw nito sa kanya at sabihin ang mga nais niyang sabihin dito. Ngunit sa huling sandali ay pinili niya ang manahimik. Batid niya na may kasalanan siya rito. Batid din niya na may utang siyang dapat na bayaran. Naisip niyang magiging maayos ding muli ang lahat. Ang kanilang pagsasama. Nang maubos nito ang kape ay tumayo na rin ito. Tumayo na rin siya at inihatid ito sa pinto kahit pa nga nakasunod lamang siya rito. Siya na ang umabot ng Amerikana nito na nakasampay malapit sa pinto. Ito, anyang itinapat sa likod nito ang coat. Imbes na isuot ay kinuha nito iyon sa kanya. Binalewala na lamang niya iyon. Ramon, baka may gusto kang ipabili? Mag-grocery ako mamaya, wika niya. Oo nga pala. Dinukot nito ang wallet at naglabas ng 10,000 piso. Ito, kung kulang, gamitin mo na lang ang credit card mo. Hindi naman ako humihingi ng pera. Tinatanong, itinaas nito ang kamay na ibig sabihin ay tumigil siya sa pagsasalita. Kailangan ko na umalis. Iyon lang at tumuloy na ito sa kotse nito. Wala siyang nagawa kundi ang tanawin ang sasakyan nito hanggang sa lumiit na iyon at tuluyang mawala sa kanyang paningin. Sigurado ka ba na ayaw mong tanggapin ang trabahong ito, Ella? Tanong sa kanya ni Sachi. Isa itong bakla at naging matalik niyang kaibigan noong kolehiyo. Alam nito ang istorya niya. Pasensya na, Sachi. Alam mong hindi ko kaya, tanggi niya. Diyos ko naman, Ella. Ano ba nang ginagawa mo sa buhay mo? Alam mong lagi mo siyang pwedeng iwan. Nagtataka nga ako kung bakit nagtitiyaga ka hanggang ngayon. Diyos ko. Natampan nito ang noo habang nakatikwas pa ang mga daliri. Alam mong hindi ko siya kayang iwan. Oo, kaya mo. Hindi ko kaya. Baka mababaw lang pakinggan para sa iyo ang mga dahilan ko, pero para sa akin, mahalaga ang mga rason na yon, Sachi. Naloloka ako sa iyong babae ka. Nagsindi ito ng sigarilyo at naghititbuga. Diyos ko, girl. Gusto kitang sabunutan, alam mo ba yon, anito pagkuan. Napangiti siya. Pero hindi mo nagawa. Oo, tama ka. Hindi ko talaga nagawa. Itinaas nito ang kaliwang kilay. Aliw na aliw siya sa kaibigan niyang ito. Hindi ito nagdadamit pambabae at gwapong-gwapo rin naman ito, ngunit halatang bakla sa dami ng burloloy sa katawan at sa nakagawian nitong pagtikwas ng daliri at pagtataasan ng mga kilay. Pero kapag ipinagpatuloy mo ang kamartiran mo, jojombagin na kita. Walang samaan ng loob. Natawa siya. Sa laki ng kamao mo, Sachi, tulog agad ako. Maldita, galyita, luka-luka, halos maghisterya ng sabi nito. Itinapat nito sa ilaw ang nakatikwas na kamay. God, malaki ba talaga siya?
Lalo na siyang natawa sa aksyon nito. Lalaki ka, syempre. Ay sinasabi ko na nga ba eh. Hindi magandang ideya ang pagdi-gym ko. Nalukot ang mukha nito. So natuloy pala ang pagdi-gym mo. Oo, di nainggit ka. Alam mo, ikaw, hindi ka na naglalalabas. Kung hindi pa kita kinulit, hindi mo ako pupuntahan dito, may himig pagtatampong sabi nito. Syempre, hindi ah. Nagkataon lang na noong una mo akong tawagan, nagre-redecorate ako ng bahay. O Diyos ko. Napahawak ito sa dibdib. Ineng, naawa ako sa'yo. Hindi ko lubos maisip na masasayang ang ganoong talento. Sayang. Ayoko ng awa, alam mo yan, Sachi, mariing sabi niya. Ano ba ang tawag mo sa tinanggap mong tulong ng asawa mo? Di ba, awa yon, balik nito sa kanya. May pagkabrutal ito, ngunit sanay na siya. Hindi yon awa. Galit yon. Ewan ko sa'yo. Basta kung ano man ang mangyari, palaging open ang trabaho. Alam ng Diyos kung gaano kailangan ng maliit na tindahan ko ang talento mo. Regalo mo ito para sa mga tao. Naunawaan niya ang sinasabi nito. Magaling saya makiharap sa mga tao at matagal na nitong nais siyang kunin sa tindahan nito bilang promotions manager. Alam niyang kahit kailan niya gustuhing magkatrabaho ay madali siyang magkakaroon. Dalangin na lamang niyang huwag dumating ang panahong kakailanganin niyang tanggapin ang alok nito. O saan ka na ba pupunta ngayon yan, anito? Sa grocery, tugon niya. Napailing na lamang ito sa kabinayaran ang bill, naghiwalay na rin sila pagkatapos. Heavy traffic ang sumalubong kay Ella nang pauwi na siya. Napasimangot siya. Bahagya pa siyang nagulantang nang may kumatok sa kanyang bintana. Isa iyong bata na nag-aalok ng sampag-ita. Natagpuan na lamang niya ang sariling bumibili. Nakangiti pa siya habang pinagmamasdan ang batang babaeng lumayo at sinalubong ng isa pang batang layaking nagtitinda rin ng sampag-ita. At namalayan na lang niya na inaamoy niya ang mga iyon. Tipid siyang napangiti nang magsimula na namang dumaloy muli sa isipan niya ang panahong lumipas. Sa susunod na kabanata, masisilayan natin ang lalim ng pagsubok na haharapin ni Ella at Ramon sa kanilang relasyon, pati na rin ang mga desisyong magpapabago sa kanilang mga buhay. Inaasahan din ang paglalantad ng mga sikreto at tunay na damdamin na magpapatibay o magwawasak sa kanilang pagmamahalan. Kaya abangan natin,